My dear brothers and sisters, in the Old Testament, there were various ways through which God revealed Himself to the Israelites. And one of the remarkable ways through which God made Himself known to the Israelites is through the burning bush, as we heard in our first reading today. God revealed Himself to Moses through the burning bush. And it caught Moses' attention because there was something surprising and remarkable about the burning bush. The bush was on fire, but the bush was not consumed. Yung halaman nag-aapoy, naglalagablab, pero hindi nasusunog, hindi natutupok. Kahit na may apoy, yung dahon ng halaman berde pa din. Kahit na may apoy, yung sanga sariwa pa din. And this is the way God revealed Himself to Moses. Now, what does that mean? What does the burning bush tell us about who God is? We all know, my dear brothers and sisters, that it is the nature of fire to consume anything it touches in order to make itself greater. Ang apoy, kahit anong dapuan yan, susunugin niya dahil kailangan niya ito para lalo siyang lumaki at manatili. Kapag wala nang nasusunog yung apoy, unti-unti na itong mamamatay. Kaya susunugin niya ang lahat ng kanyang dapuan para hindi siya mamatay at para lalo siyang lumaki. Fire destroys others for itself. And you know, my dear brothers and sisters, some people are like that. Some people consume others. Some people destroy others to make themselves great. Sisirain ang lahat para lumabas na siya lang ang magaling. Ibabagsak ang lahat para siya lang ang umangat. There are people who are like fire, who take advantage of the weaknesses, the ignorance, and the poverty of other people for their own benefit. Like fire, there are many people who consume and destroy others for themselves, but not God. Like that burning bush seen by Moses, God will touch us like fire, but He will never consume us. God touches us like fire, but never to destroy us. When God touches us, His only intention is to save and to make us better. This is also the point that Jesus tries to drive at in our gospel today. Jesus tries to correct the wrong notion, the wrong understanding that tragedies in life are punishments from God. Hindi po ba meron tayong ganyang paniniwala? Kapag may hindi magandang nangyari, sasabihin natin, nako, parusa yan ng Diyos. Kapag may hindi magandang nangyari sa ibang tao, sasabihin natin, ayan, tingnan mo, pinarurusahan siya ng Diyos. Kapag may hindi magandang nangyari sa buhay natin, sasabihin natin, Lord, bakit mo naman ako pinarurusahan? Ang sabi ni Jesus sa mga Israelita, hindi lahat ng trahedya ay parusa ng Diyos. Tragedies are not punishments from God, because God, like that burning bush, will never desire our destruction. He only wants
our salvation. Ang Diyos na nagmamahal sa atin, kahit kailan hindi tayo sasaktan. Dahil ang tunay na nagmamahal, hindi mananakit. Kaya ang Diyos, hindi tayo sinasaktan kasi nagmamahal siya sa atin. God desires always what is good for us. Hindi siya naninira, hindi siya nagpaparusa, hindi siya nananakit. Ang hinahangad lang niya ang kabutihan ng bawat isa sa atin. And if God treats us that way, even though we are not deserving, should we not treat each other in the same way? Kung hindi tayo sinisira ng Diyos, bakit tayo ang hilig-hilig nating magsiraan? Kung hindi tayo tinutupok ng Diyos, bakit tayo hinahangad natin ang pagkasira at pagbagsak ng ating kapwa? Kung hindi tayo sinasaktan ng Diyos, bakit ang hilig-hilig natin manakit at saktan ang isa't isa? Let us imitate God like that burning bush who touches us like fire but never destroys us. Huwag kang mananakit, ni huwag mong isiping makasakit, dahil ganyan ang Diyos sa atin. But St. Paul, in our second reading today, warns us. He talks about the Israelites who, despite the fidelity, the love, and the care that God has shown them, betrayed God and were unfaithful to God. And because of that, they suffered many tragedies. They suffered the consequences of their sins against God. St. Paul is reminding us and giving us an important insight that while tragedies are not necessarily punishments from God, tragedies in our lives are consequences of our wrong decisions and of our evil actions and of our sins. Kung merong kapahamakang nangyayari sa atin, hindi dahil sa Diyos yan, kasi hindi nga niya tayo sasaktan. Kung may kapahamakan na nangyayari sa buhay natin, yan ay dahil sa ating mga sariling kapalpakan sa buhay. Mga maling desisyon na ginawa, mga masamang aksyon, at mga kasalanan na ating ginagawa. Tragedies, destructions, punishments that we experience in our life are often consequences of our own bad actions. Kaya wag nating isisisi sa Diyos. Kasi hindi niya gagawing masaktan, masira, at pahirapan tayo. Tingnan natin ang ating sarili. Baka tayo ang may kasalanan kung bakit tayo nasasaktan, nahihirapan, at nasisira. Halimbawa po, may mga tao na nagkakaroon ng sakit. Malalaman nila may sakit sa puso. At sisisihin ang Diyos, Lord, bakit naman ako nagkasakit sa puso? O kaya kapag nagpa-medical check-up, makikita ang result ng blood chemistry, naku, ang taas ng kolesterol, ang taas ng sugar, ang taas ng uric acid. At sasabihin, Lord, bakit naman ganito? Baka sumagot si Lord. Baka sabihin sa atin, sinisisi mo ako kung bakit ka may sakit. Sino ba ang sarap na sarap kumain ng balat ng lechon? Sino ba ang sarap na sarap kumain ng mga matatamis? Sino ba ang kain ng steak? Tapos ako ang sisisihin kung bakit nagkasakit? O may mga estudyante po siguro dito. Minsan yung mga estudyante hindi siseryosohin ng pag-aaral. Kapag bumagsak, sisisihin si Lord, Lord, bakit naman ako bumagsak? Sino ba ang hindi nag-aral? Minsan po kapag panahon ng mga board exams,
Ang daming lumalapit sa aming mga pari para magpa-bless. Minsan kahit na yung lapis, yung ballpen, yung calculator, yung damit na gagamitin sa board exam, ipapa-bless. Minsan nagulat ako, sabi niya, Father, kahit na yung underwear ko, pwede bang i-bless? Sabi ko, okay, sige. So bine-bless ko naman. Pero pagkatapos kong i-bless, papaalalahanan ko, kahit na binless natin ito, mag-aaral ka pa din. Kasi hindi sasagot mag-isa yung pencil, hindi sasagot mag-isa yung ballpen, at hindi magbibigay ng automatic na sagot ang calculator. Kahit may blessing yan, mag-aral. Kasi baka pag hindi pumasa, sisihin pa si Lord, pinabless ko naman. Bakit hindi ako pumasa? May mga tao na inaaksaya ang kanilang oras, ang kanilang pera, ang kanilang resources sa masamang bisyo, sa mga walang halagang bagay. Tapos kapag naghirap, sisisihin ng Panginoon, sasabihin, Lord, bakit mo naman ako pinabayaan? Eh, sino ba ang nagpabaya? May mga mag-asawa na nagiging complacent sa kanilang relationship. Hindi nag-e-effort to remain committed and in love with each other. At kapag dumating yung araw na parang nawala na yung pagmamahal sa isa't isa, sisisihin si Lord, Lord, bakit mo naman sinira ang marriage namin? Eh, sino ba ang naging complacent at pabaya? O kaya marami sa atin nagrereklamo, ano bang nangyayari sa ating lipunan? Bakit ba ganito ang Pilipinas? Bakit ganito ang nangyayari sa atin? Bakit ganyan yung mga leaders natin? At isisisi kay Lord, Lord, bakit mo kami pinabayaan? Eh, sino ba ang bumoto sa mga yan? We must remember that God, like that burning bush, will never destroy us, will never harm us. If there are distractions and harm that happen to us, they are most likely consequences of our bad decisions and our evil actions. My dear brothers and sisters, in the responsorial psalm, we said, the Lord is kind and merciful. The Lord is kind and merciful. He will never destroy us. He will never hurt us. He will never cause us harm. Sana po ganyan din tayo sa bawat isa. Let us not harm or hurt anyone. Let us not even wish harm or intend to hurt anyone. Like God, the burning bush, let us only desire what is good for one another.